Tutunghayan, yun nga lang. Eto na muna, sauluhin nyo muna. At talaga namang dibdibin namin ang aming theme song dito sa Dear MOR. Nabubuo ang buhay sa mga kwentong makulay, at ang storya mo ang bumibida dito. Dear MOR, mga kwento ng adik sa pag-ibig. Dear MOR, puno ng drama at kilig. I-share mo sa mundo ang kwento ng buhay mo, mabigyan ng kulay sa Dear MOR. Dear MOR. Dear MOR, una sa lahat ay nais ko munang bumati ng isang magandang araw sa inyo, Popoy at Hasmin. Tawagin niyo na lang akong Neth, 24 years old at taga Cavite. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi tungkol sa buhay pag-ibig ko, kundi sa storya ng aking munting anghel, si Baby Luke. April 18, 2012, nang ikasal ako sa aking butihing asawa na si Joylan. Naging masaya ang buhay ko nang magpakasal kami. Walang araw na hindi niya sa akin pinaparamdam kung gaano niya ako kamahal. At mas lalo pang naging makulay ang buhay naming mag-asawa nang pagkalipas lamang ng 1 taon ay nagbuntis na ako sa aming unang anak. Walang patid na kasiyahan ang nadarama ko nung panahong yon. Ang sarap sa pakiramdam at nakaka-excite pala na malaman na magiging isang ina na ako. Dahil sa batang yon, matutupad na ang matagal kong pinapangarap na isang masagana at masayang pamilya. Mahal, nandito na ako. Ang aga mo yata ngayon, ah. Excited ako umuwi eh. Oh, bakit may dala-dala ka niyan? Akin na yung basket na dala mo. Okay lang ako, mahal. Kayang-kaya ko naman to eh. Na-bored lang ako kanina kaya naisipan ko maglaba at magtiklop ng mga damit natin. Ano? Naglaba? Ay, net na buntis ka oh. Dapat di ka na gumagawa ng mga gawaing bahay dahil baka mapano ka. Eh, nasa na ba si Inday? Inday! Nako, wag na. Saka wala rin siya rito. Inutusan ko rin kasi mag-grocery yung tao kasi kulang dito sa bahay. Saka okay na yun. Mas mabuti nang kumilos naman ako paminsan-minsan, 'di ba? At saka may washing machine naman kaya hindi ako masyadong nahirapan. Kaya nga ako kumuha ng pansamantalang makakasama mo rito para habang nasa trabaho ako, nagpapahinga ka. Maselan kaya ang kalagayan mo ngayon? Mahal, okay lang ako. Inaalagaan ko naman yung sarili ko eh. Okay, fine. Sige, ikaw masusunod. Basta, doble ingat ka palagi, ha? Opo. Ay, oo nga pala. May balita ako sa'yo. Siguradong matutuwa ka. O ano yan? Lalaki yung baby natin. Talaga? Oh, wow! Teka, kailan ka pa nagpa-check up at parang hindi ko yata alam yan? Kahapon. Alam ko naman kasing busy ka kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Saka, para may surprise ako sa'yo. Halika nga rito. Magkakaroon na tayo ng junior sa bahay. Sana lang hindi kasing kulit at pasaway mo. Ay, naku, magiging katulad ko yan. Ay, ang saya-saya ko ngayon. Nagkaroon na nga ako ng isang mapagmahal na asawa tapos may junior pa ako. Swerte-swerte ko talaga. Eh kasi mabait kang tao, sabi ni Lord. Kaya ito, deserve mo daw na magkaroon ka ng masayang pamilya. Huwag kang mag-alala, mahal. Aalagaan ko kayo mag-ina.
Lahat gagawin ko para lang maibigay sa inyo lahat-lahat ng gustuhin nyo. Alam mo, sapat na sa akin na mahal mo kaming dalawa ng anak mo. At sapat na rin sa akin na kasama ka namin. Tutulungan kita sa pagtataguyod ng pamilya natin at magiging masaya tayo. Teka, ano nga pala ipapangalan natin sa kanya? Oo nga no. Ano kaya? Bakit hindi na lang Luke? Luke? Mukhang maganda yun ah. Pangalang mayaman. Sige, yun na lang. Hi, baby Luke. Si Daddy to. Malapit ka na namin makita ni Mommy. Baby ah, kapag medyo pasaway si Mommy at ayaw niya magpahinga, magreklamo ka ha? Ikaw talaga. Para namang naiintindihan ka niya. Aba, syempre oo. Naririnig na kaya niya ako. Sige na nga. O siya, magpalit ka na muna ng damit. Naghanda ako ng merienda para sa'yo. Sige. Popoy at Hasmin, mula nang magbuntis ako kay Baby Luke, ay mas lalo kong naramdaman ang pagmamahal at pag-aalaga sa aking Jordan. At bilang sukli, puno ng pag-iingat at pag-aalaga ang ginagawa ko sa aking sarili. Nariyan ang regular na check-up ko at pag-inom ng vitamins para maging malusog ang bata paglabas nito. Doon ko na naramdaman ang pagiging isang ina. Ina, gagawin ang lahat para sa kanyang magiging ina. Sandali lang. Kukuha ko ng makakain natin sa ref. Hindi, ako na lang. Ako na. Nagkukuhanin din ako sa kusina. Aray. Tiyan ko. Net, anong nangyayari sa'yo? Anong... Mga anak na ako. Halika! Dadali na kita sa ospital! Aray ko! Anak na ako! Net! Halika! Okay po, Mrs. ha? 1, 2, 3, push! Sige ba? You're doing good. Okay, one more time. 1, 2, 3, push! Sige lang po, Mrs. Nakikita ko na si baby. Again. 1, 2, 3, push! Naku, Dok, parang hindi ko po nakikita yung ulo. Sandali lang po, Mrs. ha? Hindi nga ulo. Paa nakakapa ako. Ano po bang nangyayari? Mrs. Hindi pa po umiikot yung bata eh. Ano? Paa po yung nakakapa ko. Isara niyo po muna yung dalawa niyong bintihat. Huwag niyo po iire. Hindi po natin pwedeng ipilit ilabas ang bata dahil baka maputol ang ulo. Teka, anong gagawin natin, Dok? Mag-under cesarean section po kayo. After 15 minutes, bibigyan ko po kayo ng anesthesia. Mrs., wag po kayo matutulog dahil may laman po ang tiyan ninyo, ha? Nagkakaintindihan po ba tayo? Sige. Mrs., mag-uumpisa na po tayo, okay? Diyos ko, palakasin niyo po yung kalooban ko para sa anak ko. Tulungan niyo po ako. Nakuha ko na po yung baby. Nasaan na po yung baby ko? Hindi po humihinga yung anak ninyo. Bakit hindi humihinga yung anak ko? Gusto ko po siya makita. Mrs., huminahon lang po kayo. Hindi pa po tayo tapos. Itatakbo po namin ang anak ninyo sa Nico para maobserbahan po siya, ha? Nurse Jen, pakidala ang bata. Yes po, Dok. Dok, ano na po mangyayari sa anak ko? Hayaan niyo pong makita ko siya. Mrs., ang kailangan niyo po ngayon ay huminahon. Kailangan ko po kayo tahiin at magpapahinga po kayo pagkatapos nito, ha? Kami na pong bahala sa baby ninyo. Dok!
Mrs. Isasara na po natin yung pinaglabasan ng bata. Beth, kumusta na pakiramdam mo? Okay na ako. Nasaan na yung baby? Nasa Nico pa siya. Ano nang nangyari, ha? Gusto kong makita yung anak ko. Nef, hindi mo na pwede. Ang sabi ng doktor, kailangan mo magpahinga na maigi. Baka mapano ka pa. May tahi ka pa, oh. Gusto kong makita yung baby ko. Baka may nangyari na sa kanyang hindi maganda, Joylan. Anak, huminahon ka. Okay na si Baby Luke. Humihinga na siya. Pero kailangan niya manatili sa Nico dahil kulang siya sa timbang. Ha? Bakit? Sakto naman yung buwan ng panganganak ko, di ba? 1.6 kilos lang ang timbang niya. Hindi ko pa nakakausap ang doktor. Please, Joylan. Gusto kong makita yung anak ko. Hindi pa pwede. Kailangan mo magpahinga. Gusto ko nga siyang makita eh. Hindi ako makakapagpahinga ng mabuti kung hindi ko alam kung ano bang nangyayari sa kanya. Hindi ako iinom ng gamot, hindi ako kakain, hindi ako magpapahinga hanggat hindi ko siya nakikita. Oo, sige. Makikita mo na siya. Huwag ka nang umiyak. Nef. Anak, hindi ko alam kung saan ako nagkulang ng pagkaalaga. Lahat naman ginawa natin para maging malusog siya, di ba? Pero bakit ganito yung nangyari? Magtiwala lang tayo sa Diyos na hindi niya pababayaan si Luke. Huwag ka mapanghinaan ng loob na. Paano kung mawala na lang siya bigla sa atin? Hindi ko kaya. Joylan, hindi ko kaya. Huwag mo sasabihin niya. Tingnan mo nga lumalaban siya para sa atin. Kaya dapat tayo lumalaban din. Magiging maayos din ang lahat. Isipin mo na lang na malalagpasan niya lahat ng to. Tapos lalaki siyang isang mabuting bata. Di ba nangako tayo na aalagaan natin siya kahit ano pa ang mangyari? Ngayon niya tayo kailangan. Anak, huwag kang susuko, ha? Magpalakas ka para sa amin ni Daddy. Mahal na mahal ka namin. Ibibigay namin ang lahat para sa'yo. Popoy at Hasmin, abot hanggang langit ang kaba ko noong mga oras na yon. Nang marinig ko mula mismo sa doktor na hindi humihinga ang baby ko, halos kumabog ang dibdib ko. Natakot ako na baka mawala siya sa amin. Pero kahit na ganun, pinalakas ko ang aking loob. Wala nang masasakit pa sa isang ina na makita ang kanyang anak na naghihirap. Sobrang liit niya na halos hindi nga siya mabuhat. Nakita ko pang may mga tubong nakakabit sa kanya. Halos dinurog ang puso ko. Lalo na tuwing nakikita ko siyang ganoon. Walang araw na hindi ako binabalutan ng takot at kaba habang nasa hospital kami. Iniisip ko kasi na baka anumang oras ay mawala siya sa amin. Hindi pa ako handa, Popoy at Hasmin. Kahit kailan, hindi ko yun napaghandaan. Gusto ko pang maging isang mapagmahal na ina sa kanya, kung kaya't kailangan kong maging matapang para sa aking munting anghel. Please proceed to the emergency room. Good afternoon po, Doc. Good afternoon din. Hawak ko na ang lab test result ni Baby Luke. Ano po bang sakit ng anak ko? Unfortunately,
may sakit na sepsis o infection sa dugo ang anak ninyo, makakaranas ang bata ng fever, heart rate increase at magsi-seizure minsan. Dahil po sa hindi pa gano'n nade-develop ang immune system ng infant, may hirapan po ang katawan niya na labanan ng infections. Kaya po kailangan pa rin natin manatili sa NICU para maobserbahan po siya na mabuti. Magkakaroon po tayo ng ilang exams at test para kay Baby Luke. Gawin po natin ang lahat para gumaling ang apo ko. Makakaasa po kayo. Malalagpasan din natin to, anak. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ma, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na po alam kung malalagpasan pa namin to. Hindi ko po kayang mawala yung anak ko, Ma. Huwag mo sabihin yan, Net. Magpakatatag ka. Isang ganap na ina ka na ngayon at pagiging isang ina ay hindi sinusukuan ang mga anak nila. Kahit gaano pa kahirap, huwag ka susuko. Lumaban ka para sa anak mo dahil mas kailangan ka niya ngayon. Ano nangyari? Lumabas na ang result ni Baby Luke. May sepsis siya. Magkakaroon ng mga ilang exams at lab test para mapagaling siya. Diyos ko. Ikaw na muna ang bahala kay Net. Uuwi mo na ako sa bahay para kumuha ng mga gamit. Patahanin mo siya sa pag-iyak. Hindi sa kanya pwede ang masyadong ma-stress. Sige po. Ingat po kayo. Dahil kaya natin to, okay? Tama na sa pag-iyak, masama yan para sa'yo. Paano mo nagagawang maging kalmado, ha? Kahit na alam mong may sakit yung anak natin. Kasi naniniwala akong gagaling siya. Nagtitiwala ako sa Diyos na hindi niya pababayaan ang anak natin. Magtiwala ka lang, ha? Ginagawa naman natin ang lahat para kay Bibi at yung iba. Ipagkatiwala na lang natin sa Diyos. Alam ko hindi madali at masakit kasi ganyan din naman ang nararamdaman ko. Pero kung hindi ako magpapakatatag, parehas tayo magiging mahina. Gusto kong makita si Luke. Sige. Nurse, pwede po bang mabuhat yung bata? Ay, pwede naman po. Kaso masyado po siyang maliit para mabuhat. Kaya niyo po ba? Oo. Gusto kong mabuhat yung anak ko, nurse. Ay, sige po. Sandali lang. Hi, baby. Kamukha ko pala siya, no? Ang gwapo. Marami siguro itong mapapayak na babae. Hindi niyo gagawin yun, ha? Dahil papalakihin natin siyang mabuting tao. Magiging matalino siya at mabait na anak. Kaya hindi niya magagawang manakit ng ibang tao. Oo, tapos makakahanap siya ng mapait na asawang katulad mo at magkakaroon tayo ng mga apo. Apo agad. Ang liit-liit pa nga niya Eh, mas maganda na yung handa tayo. Mabilis lang lumaki yung mga bata kaya. O sige na. Magpagaling ka, ha? Mahal na mahal ka namin, baby. Nurse, Po. eto na yung anak ko. Bantayan mo ng maigi, ha? Opo. Ay, naku, nagsisisure yung bata. Doc! Doc! Uy, anong nangyayari? Anong nangyayari sa anak ko? Anong nangyayari? Bakit nangingitim yung anak ko, Doc? Mrs., lumabas po muna kayo at doon na po kayo maghintay. Hindi, dito lang ako. Nasa labas muna tayo. Sila na bahala kay Luke. Tara na. Kayo. Dok, ano po bang nangyayari sa kanya? Okay na po ba yung anak ko? Ha? Okay na siya. Mabuti na lang at naagapan agad. Wala po kayong dapat ipag-alala. Anong walang dapat ipag-alala, ha? Nakita ko kung anong nangyari dun sa anak ko. Sa tingin mo ba kakalma ako ngayon, ha? Gawin yung lahat para mabuhay yung anak ko. Mrs., huminahon lang po kayo. Ginagawa na po namin ang lahat para maligtas ang anak ninyo. Sige po, Dok. Ako nang bahala sa kanya. Salamat po. Net, tama na. Marami ang tumutulong kay Luke. Nandun siya.
Popoy at Hasmin, halos hindi ko magawang iwan ang baby ko. Magmula nang makita ko kung gaano siya magkumbulsyon. Nagpapasalamat na lang ako dahil may mga magulang doon na nagbabantay ng mga anak nila at sinasama na rin nila sa pagbabantay si Baby Luke. Sa tuwing nawawala kasi ako sa tabi niya, ay saka siya nagkakaroon ng seizures. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas na loob dahil sa nangyayari sa aking anak. Nahihirapan ako. Hindi ko pwedeng hayaan na mamayani doon sa akin ang takot dahil alam kong kailangan ako ngayon ng aking anak. Mas kailangan niya ang pagkalinga at pagmamahal ko bilang isang ina. When you're feeling lost in the night, when you feel your world just ain't right, call on me and we'll be waiting. Ni Ate Neth, ayan. Hindi nga pala talaga love life niya ang ipinadala niya, kundi ang storya ng pagmamahal niya sa kanyang Junanakers. Diba nga, alam mo Popoy, in fair, bagamat wala pa naman din akong anak, pero mahirap nga talaga yung ganyan, diba? Sabi nga nila talaga, sa isang ina yan ang pinakamahirap, yung nakikita na naghihirap yung mga anak nila. Oo. Hindi lang sa ina, pati sa mga ama, sa mga magulang. Pero mas 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 para sa akin mas sobrang sakit para sa ina kasi doon sila galing. Sa loob ng katawan correct, ni sila mami. yung nagdala, nagluwal, di ba? Lalo na nga yan, Diyos ko, kakalabas pa lang ng baby, tapos gano'n na nga May yung komplikasyon na. Correct, tapos yun nga, sabi nga niya, hindi naman siya nagkulang sa pag-aalaga, sa mga pa-check up. Oo. You see, Yan, talaga. Hindi, may mga ganyan talaga mga pagsubok, no? Kaya nga, para sa atin na meron ng mga pamilya, sa mga katulad ko na you really just have to be thankful. Kung walang diferensya ang inyong mga anak, hindi man ganon ang ang mga trabaho nyo ngayon. Di ba? Minsan kasi, Hasmin, ang dami-dami natin reklamo. Ano ba naman tong si Mister? Ano ba naman tong si Mrs.? Bakit ganito lang ang kinikita namin? Hindi kami makaipon. Pero pagka tinignan mo na yung pagkakataon na, uy, malulusog pala yung mga anak ko, ay nakakapag-aral pala sila kahit na medyo ipinangungutang pa namin yung pang tuition fee nila. Uy, napapakain namin sila ng tatay niya kahit na medyo pumapatol kami sa 5-6, nakakabayad din naman kahit na naglulumuhod na kami kung minsan. Kaya nga pag tinatanong, 'di ba, yung mga buntis o yung mga magulang, 'di ba, pag tinatanong, anong gusto mong kasarian ng ng baby mo? Okay lang kahit ano basta malusog. Basta malusog. Diba? At saka kapag naging magulang ka na, iba na talagang hinihiling mo sa buhay. Hindi na yung mga material na bagay, pero ang hinihiling mo na lang talaga sana maging malusog, maayos yung mga anak mo. Yan. At kapag ka malusog na, sabi mo, sana maging magaling siya sa school. Ayan. Correct. Sana maging mabuting anak, maging matatakotin sa Diyos, ganyan, di ba? But anyway, mga kapamilya, ito na nga for sure, ang daming mga talaga namang naantig ang kanilang mga damdamin sa ating storya, tulad na nga nito ni Realisa de la Cruz. Sabi niya, grabe, relate po ako sa story. Sepsis din ang naging sakit ng anak ko. After 2 weeks ko pa lang na naipapanganak. Buti kay Net, kasama mo pa ang partner mo. Ako, hindi ko alam ang gagawin ko noon nung sabihin ng doktor na dapat maging handa ako sa mangyayari. Ito, sabi naman ni Liza Diomampo, nakaka-relate po ako sa kwento ngayon. Normal delivery man ako sa baby namin at 2 months na siya nang malaman namin na may sepsis pala siya. Pero tiniis namin ang sakit at hirap at nalampasan namin yon. Kailangan lang maging matatag. At pakibati nga po ang asawa ko na nasa work ngayon, si Catalino Diomampo. Ingat kapag uwi mamaya, ha? I love you.
from Lisa. Ayan. Or in fairness dalawa na tong nagsabi na nakarelate dahil nagka-sepsis din ang anak. Talagang common ba ito sa mga Ano bang kulang ba? Ano bang nangyayari sa nanay para magkaroon ng ganito? Hindi, sana meron tayong sana may tumawag sa ating doktor. Correct. Ano tawag nila? Pediatrician. Correct. Pero, well, yun nga, kaya kailangan talaga sa unang araw pa lang ng pagbubuntis or sa mga first few months ng pagbubuntis, talagang kailangan alagang check-up yan, ganyan and all. Although hindi naman, I don't know if there's a way para malaman ng doktor kung magkakaroon ba or merong diferensya na ganyan kapag buntis ka pa o habang buntis ka. Pero well, ito yung mga tipo nung malalaman mo kapag lumabas na. Pero yun nga. Tsaka Popoy, in fairness, dito talaga nakikita yung importansya na may kasama kang, yung may partner ka in life. Diba na susuporta dun ka sa kanya, huhugot ng lakas ng loob. Diba kasi ako, I can't imagine kung mag-isa din lang talaga itong si Ate Net. Malang bumigay na ito ng bongga. Eto, mula naman kay Maris Kalayag. Magandang tanghali, handsome Popoy and fabulous baby girl Asmin. Fabulous ka na pala ngayon, ha? Ngayon ko rin lang nalaman. Charing, grabe ang storya, nakakantig ng puso. Ang laki talaga ng sakripisyo ng isang ina. Namiss ko lalo ang mama ko. At tinetiwala lang kay God. Lahat ng pagsubok na naranasan ay may dahilan. Alam kong hindi kasama mo, ano yun? Alam kong kasama mo si God. Ba't ang gulo mo, Maris? Oo nga. Ay, magiging okay din ang baby mo. Pray lang po. Sabi ni Yuri Gabriel, bilang isang ina, naramdam ko ang sakit na nararamdaman ni Ate Neth. Lahat ng paraan gagawin ng isang ina para lang sa anak. Kulang na lang ay pagdugtungin ang mga ugat para lang mabuhay ang isang munting anghel na ibinigay ng Diyos. Have faith in God, Ate Neth. Lahat ng problemang dumating sa buhay natin ay may solusyon. Kailangan maging matatag ang relasyon natin para maganda rin ang pundasyon ng pamilya. #nakakaiyak. Correct. Mula naman kay Camille Napa. Grabe, sobrang lungkot naman ang kwento ngayon. Bilang isang first-time mom, napakahirap makita yung baby mo na gano'n ang sitwasyon. Sana gumaling na si Baby Luke para happy family. At last na muna ito, sabi ni Reynald Bognot, being a mother is a lifetime responsibility. No breaks, no more waiting in line, no vacation. It is a forever duty. Only a mother is qualified to say my forever. Ay, in fairness sa'yo, Reynaldo Bognot, may pinanghugutan ka rin na tama yan. Maganda yan. Correct. Only a mother is qualified to say my forever. Forever ang mga responsibilidad. Forever din ang pagmamahal. Correct. Sa mga Bonanakers. In fairness. Pero itong storya talagang to na i-share sa atin ni Ate Neth na sometimes, meron tayong pera, meron tayong paghuhugutan ng kayamanan para para magawa yung mga lahat ng alam ng tao, 'di ba? Para ma-extend ang buhay ng mga minamahal natin. But sometimes you just have to atras ka na lang, sit back, relax at tanggapin. And enjoy the movie. I-enjoy natin at panoorin kasi ganito nga yung nagiging reaction natin, 'di ba, Hasmina? Gawin niyo lahat dahil doktor kayo, dahil kailangan mabuhay, ito yung nagpapaalala sa atin na there is really divine, supreme and divine being, 'di ba, watching over us all. Correct, malaking check, naniniwala ako dyan. Kaya naman tama mga sinabi ng mga texters natin, no, na manalig lang kay God. Diba? He has His reasons. He answers our prayers in His time. Yun. May not be on our time, may not be the exact answers na gusto natin, but He always knows what's best. And when it is best to answer those prayers. Yun. Ang nakakatuwa pa, Hasmin, talagang lumalabas ang kababawan nating mga tao. Yan nga, sa pagiging magulang natin, sasabihin mo, bakit yung anak ko pa? Bakit yung anak ko pa nagkakaroon Pwede naman ng yung ganito? anak niya. Charing! Hindi, pero... Pinatagaan ko lang ang loob niyo. Masyado tayong Oo nga. Masyado tayong seryoso. Hindi, pwede rin yun. Pero minsan kasi dumadaan sa anak mo pero ang mensahe para sa'yo. O para sa kapartner mo. Para sa inyong dalawa yan. Diba nga? Ayan. Kaya happy listening na sa mga mababait at mga responsable natin mga listeners. At Manatili kayo nakatutok. Dito lang yan sa MOR. 101.9. My Only Radio For life. MOR 101.9 for life.
susunod na. Nabubuo ang buhay sa mga kwentong makulay, at ang storya mo ang bumibida dito. Remoa, mga kwento ng adik sa pag-ibig. Remoa, puno ng drama at kilig. I-share mo sa mundo ang kwento ng buhay mo, mabigyan ng kulay sa Dear MOA. Dear MOR. Popoy at Hasmin, nagpatuloy ang maselang kondisyon ng aking anak sa ospital. Oras-oras ko siyang binabantayan doon, at kapag iiwan ko naman siya para umidlip saglit, ay saka may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Ilang beses na rin yung muntik matuluyan dahil sa mga irresponsableng nurse na iniiwan ang mga bata. Dahil sa ganung sistema nila, ay napag-usapan naming mga nanay na magsalitan sa pagbabantay sa mga bata para masiguradong walang mangyayari sa kanila. Doc, kumusta na po yung kalagayan ng anak ko? I'm sorry to say, pero wala na pong pag-asa ang anak ninyo. Ano? Ikaw, Doc, bakit po? Ano po ba nangyari? Nagkaroon po ng tubig ang baga at ulo niya. May iba pa bang paraan para maalis yun? Sa totoo po may hirapan lang po tayo. Kaya wala na po tayong magagawa kundi hintayin ang susunod na mangyayari at magdasal na lang po. I'm sorry. Anak ko, Minaka! Hindi pa huli ang lahat. Mawawala na sa akin yung anak ko, Ma! Hindi yan totoo. May Diyos pa, Net. Gagalingin niya si Luke. Huwag kang mawala ng pag-asa. Paano ko gagawin yun? Paano ko gagawin yung nakikita ko na mismo yung kinakatakutan kong mangyari? Ano bang naging kasalanan ko at binibigay niya sa akin to, ha? Bakit pinigay pa niya si Luke sa buhay namin kung babawiin lang din niya? Hindi ko rin alam, anak. Isipin mo na lang lahat ng bagay dito sa mundo. May dahilan. Sa ngayon, hindi mo pa nakikita pero balang araw, maintindihan mo rin kung bakit. Anak, puntahan ko lang si Joylan sa waiting area para sabihin yung nangyari, ha? Sige po. Anak, alam ko naririnig mo ako. Alam ko na hindi mo pa ako naiintindihan. Alam mo rin kung gaano kita kamahal. Nakakalungkot dahil maikling panahon lang yung binigay sa amin para makasama ka. Salamat, ha? Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng panandaliang saya bilang ina mo. Ayaw kong sumuko. Ayaw pa kitang bitawan. Kaya magpalakas ka. Kahit na alam kong imposible. Kayanin mo para kay Mami. Please. Gusto pa kitang makasama, anak.
Gusto ko pang iparamdam sa'yo na mahal kita. Please, anak, lumaban ka para sa amin. Ano? Ba't nyo pinagpalit-palit yung pwesto ng mga bata, ha? Sorry po, Dok. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na dapat maulit yan. Hindi nyo ginagawa ng mabuti mga trabaho nyo, puro kayo chismisan. Hala, balik sa trabaho, balik! Dok, ano po bang nangyayari? Ay, pasensya na po kayo, Mrs. Nagkaroon po ng malaking pagkakamali ang mga nurse namin. Nagkamali po ako. Hindi ho yung anak ninyo ang tinutukoy ko. Tama ba ang narinig ko? Pagkakamali ninyo kami ang magdudusa? Hindi nyo ba alam kung gaano kasakit ang sinabi mo sa amin? Humihingi po ako ng Hindi pwede yan! Tama na. Okay lang. Huwag mo na lang siyang sigawan. Anong okay lang? Hindi pwede yun. Ospital to! Dapat ginagawa niyo mga trabaho niyo dahil nagbabayad kami para alagaan yung mga may sakit! Sige na po, Dok. Sorry po ulit, ma'am. Tama na. Kumalma ka nga lang. Ang mahalaga, hindi mawawala sa atin si Luke, okay? Mali yung sinabi niya. Mabubuhay yung anak natin. Mabubuhay siya. At gagawin natin ang lahat para mangyari yun. Sige. Ililipat na natin siya ng ospital. Diyos ko, salamat po. Mabubuhay na ang anak natin, Joylan. Popoy at Hasmin, hindi na namin kinaya ang sitwasyon sa ospital na yon dahil kulang sila sa kagamitan. Dumating pa nga sa punto na muntik na naman na hindi makita ang anak kong nangingitim na pala. Pagkatapos maayos ang lahat ng bayarin ay pumirma kami ng waiver para sa paglilipat ng anak ko sa ibang ospital. October 25, 2013, ng 12:05 ng madaling araw, ay nilipat namin si Baby Luke sa isang private hospital sa Muntinlupa. Hindi na kami kinausap at ipinasok agad ang anak ko sa NICU. Wala kaming nagawa noon kundi ang magdasal sa Diyos para sa ikabubuti ng anak namin. Okay na po ba yung anak ko? Maayos naman po yung kalagayan niya. Obserbahan pa po namin siya ng maigi. Alam niyo po ba, Mrs., na nung dinala niyo siya dito, wala pong malay anak niyo. Kaya hindi namin po kayo nagawang kausapin dahil kailangan po siya agad dalhin sa NICU. Mabuti naman at nagkaroon na rin po siya ng malay. Nakakatuwa nga po dahil nakikita namin lumalaban yung baby niyo. Kaya kung gusto niyo po siyang gumaling ng tuluyan, kaya pagtulungan po tayo sa doktor. Sige, basta gawin niyo ang lahat para gumaling lang ang anak namin, okay? Makakaasa po kayo, sir. Nurse, pwede ko ba siyang makita? Oo naman po. Pumasok na lang po kayo sa loob at makikita niyo naman po siya agad. Salamat. Sige po. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, ha? Mukha namang gagawin nila ang lahat para maligtas si Baby Luke. Ay, siya. Uuwi muna ako, ha? Magdadala ako ng mga damit para sa inyo. Sumama ka na kay Mama. Kailangan mong magpahinga. Pero... Sige na. Nakapagpahinga na rin naman ako kanina kaya ako muna yung magbabantay dito. Tatawagan na lang kita, ha? Anak, gagaling ka na. Lalaban tayo, ha? Hindi tayo susuko, okay? Nandito lang kami ng daddy para sa'yo. Gagawin namin ang lahat para mabuhay ka lang. Binigay ka sa amin ng Diyos at hindi ka pwedeng bawiin sa amin. Akin ka na, anak.
Ama, alam niyo po kung gaano ko kamahal yung anak ko. Haplusin niyo po siya ng pagmamahal niyo at pagalingin niyo po siya. Tulungan niyo po sana kami na malagpasan ang lahat ng to. Sa ngayon, hindi ko po alam kung bakit ganito yung binibigay ninyo sa akin. Pero sana, lagi niyo po sa akin ipapaalala na lahat ng bagay na binibigay ninyo, may dahilan. Tulungan niyo po kami. Pagalingin niyo po yung anak ko. Net, Anong ginagawa mo dito? bumalik ako. Hindi rin naman kasi ako mapapakali sa bahay, kaya dito na lang ako. Sasamahan kita sa pagbabantay sa kanya. Mahal, salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa anak natin, ha? Alam kong nahihirapan ka din, pero pinapakita mo sa akin na malakas ka. At dahil gusto mong maging ganun din ako. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. At gagawin ko ang lahat para lang hindi siya mawala sa akin. Responsibilidad ko bilang ama at asawa ang ginagawa ko ngayon. Basta, huwag mong kakalimutan na hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako. Kakayanin natin to. Darating nga isang araw na makakasama na natin si Baby Luke. Kapit lang, mahal. Huwag kang bibitaw. Baby, ikaw din na. Huwag kang susuko. Huwag mo kaming iiwan ng mami mo dahil ikaw na ngayon ang buhay namin. Nandito lang kami para sa'yo. Magpagaling ka, anak. Magpagaling ka. Popoy at Hasmin, parehas kaming kumukuha ni Joyla ng lakas na loob sa isa't isa. Nakatatak na sa isipan naming mag-asawa na ibinigay sa amin ng Diyos si Baby Luke at hinding-hindi na namin siya bibitawan. Maraming laboratory tests ang ginawa sa kanya. 11 times na sinalina ng anak namin ng dugo, kung saan saang Red Cross at ospital ang pinuntahan namin para humingi ng tulong para sa pagpapa-examine ng dugo. At kahit sa kapilya ay humingi na rin kami ng donor. Lahat ng sinabi at pinagagawa ng doktor ay sinunod namin hanggang sa unti-unting nagbago ang kondisyon ng aming anak. Lumalakas at sumisigla na siya. Natanggal na rin ng tubo at oxygen sa kanya. Pero dahil sa maliit ang mga ugat niya, ay kinailangan pa siyang i-cut down. Sa leeg sila kumuha ng ugat na siyang lalagyan ng dextrose para ipadaan ang mga gamot at mga isasali na dugo. Masakit na makitang ganun ang itsura ng anak ko. Pero dahil sa kanya, ay lumalakas ang loob namin dahil nakikita naming lumalaban siya. Lang bang magpapahinga? Di pa kita nakikitang natutulog ah. Baka naman ikaw magkasakit niyan. Nakaidip naman po ako kanina, saka okay lang po ako. Mas lalo lang po akong hindi mapakali kung nasa bahay lang. Ay, o sige. Nasaan nga pala ang asawa mo? Ay, nagbayad lang po dun sa cashier para sa gamot ni Luke. Okay na ba yung bayarin? Oo, nabayaran ko na lahat. Ay, oo nga pala. Saan ka nakakuha ng pera para pambayad? Nangutang muna ako sa mga kasamahan ko para may maibayad tayo dito. Sinabi ko ang kalagayan ni Baby Luke kaya napahiram nila ako ng pera. Nababaon na tayo sa utang ha. Paano na natin mababayaran lahat ng yun? Ako na ang bahala doon. Huwag ka na masyado mag-isip dyan. Ang mahalaga naman, nakikita natin na unti-unti nang gumagaling yung bata. Sa bagay, huwag kang mag-alala. Tutulungan naman kita dun sa mga babayaran natin eh. Sino mag-aalaga sa kanya? Sige na, ako na muna ang mag-aalaga sa kanya. Salamat po, Ma. Sus, wala yun. Gusto ko rin naman alagaan ang apo ko.
Mr. and Mrs. Gamboa? Kami po yun. Bakit po? May nangyari po ba dun sa anak namin? Hindi po. Maayos na ang kalagayan ng anak ninyo. Sa katunayan, tumawag pa sa akin si Dr. Malate na pwede na pong i-discharge si Baby Luke. Talaga po? Wala na po siyang sakit? Wala na po. Magaling na po siya. Naku, Doc. Maraming salamat po. Nakakatuwa ho dahil nakita namin na lumalaban siya. Pumunta na lang po kayo dun sa counter na yun para mag-sign ng mga papers. Salamat po. Magaling na yung anak natin. Ako salamat sa Diyos dahil hindi niya tayo pinabayaan. Sige. Pupunta muna ako doon para pumirma at pagkatapos iuwi na natin si Baby. Sige. Mama! Mamang saya-saya ko po. Masaya din ako, anak. Tama lang na hindi ka sumuko. Naging maganda ang lahat ng resulta. Popoy at Hasmin, naiuwi namin si Baby Luke noong November 27, 2013. 3 araw bago ang buwan ng December. Sobrang saya ng lahat dahil sa wakas, ang aming munting anghel ay makakasama na namin. Natutunan namin na ang pinakamabisang gawin ay magtiwala lang sa Diyos. Piniramdam namin sa aming anak ang wagas naming pagmamahal at iyon ang naging lakas niya para lumaban. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil dininig niya ang lahat ng panalangin ko. Nagpapasalamat din ako sa aking asawa na sa gitna ng sakit at hirap na naranasan namin ay hindi siya nawala sa aking tabi. Siya naman ang nagsilbing lakas ko para huwag sumuko. Gusto ko rin magpasalamat sa Seda Gamboa family sa panalangin para kay Baby Luke, Doc Malate, at sa mga nurse na sina Joan, Dolores, Jelay at Princess na hindi pinabayaan ang aming anak. Nang dahil sa kanila ay makakasama namin siya. Sa ngayon ay magto 2 years old na si Baby Luke sa October 15, 2015. Masaya kaming lahat dahil pagkatapos ng lahat ay heto siya. Malusog, masiyahin at napakatalinong bata. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Popoy at Hasmin. Maraming salamat sa pagpili at pagbabasa ng aking liham. Naway nakapulot kayo ng aral sa aking kwento. God bless you more. Ang iyong kamorkada, Nef. We have gotten through one more fall. I can just admit I've got it all, 'cause I do, 'cause I've got you. We've crossed these battle lines too many times. It passes through the heart, but it never leaves a mark. 'Cause your love just keeps on healing me. No matter how I lose, if I just trust you, your love just keeps on healing me. One more clue, one more chance that wasn't there
I've kicked around these lines in my head, but I never listened to the words that you said. See where it's led. Well, I know I have it now, 'cause you showed me how, and all I had to do was just to keep my eyes on you. Your love just keeps on healing me. No matter how I lose, if I just trust you, your love just keeps on dealing me. One more clue, one more chance that wasn't there before. In your arms, no pain can hold the way I'm feeling. Lord, I know that your love is Dear MOR. Oras natin mga kapamilya. 1:52 na po ng hapon. At yan nga. Congratulations. Buti naman Correct. nakalampas dun sa pagsubok na yun. Kaya Hasmin, bigyan natin ng oras itong marami ha. Pero ilan lamang po ang aming mababasa sa mga kapamilya natin nag-text at nag-post ng inyong mga reaction. Sabi ni Ann Jimenez, sobrang nakaka-touch ang kwento nyo today. Nanay din ako. Hindi ko man pinagdaanan ng ganyang klase ng pagsubok. Ramdam ko pa rin ang hirap at sakit ng pinagdaanan ng pamilya nyo, Neth. I'm just so happy na okay na si Baby Luke. Mula naman kay Glenn Iago, mahirap talaga maging ina, lalo na kapag nagkasakit ang iyong anak. Naranasan ko na magkasakit, sabay-sabay ang 3 anak ko, pero hindi ko nakalimutan magdasal kahit na dumating yung time na tinanong ko ang Panginoon, bakit ang mga anak ko? Bakit hindi na lang yung anak ng iba? Ay, hindi. Bakit hindi na lang yung anak ko? Yung anak, hindi na lang ako. Ayun, pasalamat namin kasi okay na silang lahat. Masaya na. At masayang mahirap ang pagiging ina. Yan. Pero di ba nga, sabi ko nga kanina, Hasmin, yan yung mga tanong na bakit hindi na lang ako? Hindi, kasi sino ang titingin? Sino ang mag-aalaga sa kanila? Correct. Kapag ka sa'yo napunta yung sakit na yun, basta hindi dapat natin questionin kung ano yung gusto ng Panginoon. Yun talagang sasabihin ko. Huwag ka nang tanong ng tanong, mamaya sinagot ka ng Panginoon, mas maloka ka, di ba? Biglang may magsalita, day. Yan. Pero ito talaga ang magandang salita na maririnig natin ngayon na mali ang Alam ko yan, huwag kang umano. alam ni Hasmin yan. Ay, ayan na siya. Ate, hinaan mo yung radyo mo. Ate Net, hinaan mo yung radyo konti. Ate Net, hinaan mo yung... Nagpipilbox.
Alam ko gusto mong marinig ang boses mo. Charing. Na lumalabas sa radyo. Charing. Ayan, okay na. Ate Nef. Okay na po. Oo. Ate Nef, ilang taon ka na nga ulit ngayon? 24 po. Kung makaati naman tayo, Popoy. Mas matanda pa tayo sa kanya. Ikaw, lalo na. Hiyang-hiya. Kumusta ka na ngayon, Nef? Nasaan si Mister? Andito din po. Buti po rest day. Wow. Rest day, antaray. Rest day, ending, susundan si Baby Luke. Charing! Net, kamusta naman si Baby? Anong ginagawa niya? Ay, naku po, ito, takbo po ng takbo. Alain mo, di ba? 2 years old. Nagsasalita siya? Ayan ba siya? Opo. Nagsasalita? Parinig nga. Hello? Hello? Nakuduguan ng ilong to. Ay, English. Hello? Baby, what are you doing there? Po? Ay. Ano sinasabi niya? Ano sinasabi ni Baby? Bye-bye. Bye-bye. Linaw na rin magsalita, 2 years old yan. Correct. Akalain mo, no? Talagang, yung sa pagkakakwento mo sa amin kasi, di ba, na-imagine ko nga itsura ni Baby na very, yun nga, maliit. Tapos, yun nga, hindi nagkikilos. Pero ngayon, ang kulit-kulit, ano? Takbo pa na takbo. Kanina may tanong kami ni Hasmin, Nef, di ba, nalalaman ba kapag ka merong sepsis yung... Pagbuntis pa lang? Oo, pagbuntis pa lang. Hindi po. Doon na po siya actually paglabas. Paglabas, ano? O yun. At talaga namang napakaswerte mo, Nef, ano? Dahil meron kang very, very supportive at talagang matatag na asawa. Talaga naman. Opo, sobra pong swerte. At ito yung tinatawag pa natin, bukod dyan sa mga taong nakapaligid sa atin, blessing na yan sila eh. At saka yung tinatawag natin, unwavering faith. Yung hindi talaga matitinag na pananalig. Iba yung pagtitiwala sa pananalig. Yung pagtitiwala, binibigay mo yan sa tao. Pero yung pananalig, binibigay mo yan doon sa Panginoon. At yun yung talagang daman-daman namin dito sa kwento mo na, kasi wala wala ka ng ibang mapanghawakan, kundi yung pananalig nyo na lang, tsaka yung the power of prayer. Opo. Ayun, Kumbaga, sinabi namin na amin ka, binigay ka sa amin, hindi ka namin bibitawan. Yun naman ang importante sa lahat. Talagang i-claim nyo na hindi nyo talaga bibitawan yan. At Nef, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kasi kanina ang daming mga nag-text sa amin na narinig mo naman na nakarelate sila kasi nagka-sepsis din yung mga anak nila. Sa mga nakikinig ngayon na nakaka-relate talaga sa'yo na may ganyang kondisyon din ng anak, baka gusto mo sinabigyan ng mensahe? Sa lahat po nung mga nasa sitwasyon ko nung time na yon, wag po silang mawawala ng pag-asa. Kapit lang po kay God. Tapos po, higit sa lahat, iparamdam nyo po dun sa mahal nyo na may sakit na lumalaban kayo. Huwag nyo hong ipakita sa kanila na hindi nyo na rin kaya, na pinanghihinaan kayo ng loob. Kasi kayo rin po yung kinukuhanan nila ng lakas ng loob para lumaban. Kaya ipakita at iparamdam nyo po yun. Tama. Alright. Kahit na bata pa nun si Baby Luke, ramdam niya yun. Kahit hindi pa niya. Correct. At syempre pasalamat din sa mga doktor, di ba? Po, nagpapasalamat ako sa doktor, lalo na po kay Doc Malate, kay Nurse Joanne, Nurse Jelay, Nurse Princess po, tsaka Nurse Lourdes, na talaga pong inalagaan nilang mabuti yung anak ko. Alright. Maraming salamat, Ate Nef, for sharing your story. At naway, talagang lumaking, tuloy-tuloy na yan. Lumusog na si Baby. At mamaya nga, may share na ilang pictures kasi i-share namin yung picture ni Baby Luke para sa mga kapamilya natin. Para makita na okay na rin talaga siya ngayon sa ating Facebook account. Correct. Muli, maraming salamat sa iyo, Nef, for sharing your story. Alright, ayan naman pala, at least. Napaka-inspiring at napakagandang paraan, Hasmin, para simulan natin itong panibagong linggo ngayong Agosto. Correct. At syempre nga para sa mga gusto pang lumiham, mag-share ng kanilang mga storya, go, mag-email na kayo sa dearmor1019@yahoo.com. O kaya naman, ipadala nyo na po yan via snail mail. Ito ang aming address. Isulat mo na, ha? Dahan-dahanin ko. ABS-CBN Corporation, SGT Esguera, Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. Sergeant Esguera po yan. Ayan, at syempre, nakasama nyo nga po kami sa programang Dear
MOR na hatid sa atin ngayon ng TGP, The Generics Pharmacy. Kaya tanong ako, anong basa dito, Popoy? Medyo tanga ako eh. Ano ba to, ha? Okay, go. Oh, di ba nga? Pibibitin. Okay, go. Okay, yun na yan. Charing. Ako po si DJP, DJ Popoy. That's my Go Popoy. At ako naman, si Baby Girl Asmin. Susunod, mga kapamilya, programang talaga namang pinakaabangan ninyo tuwing hapon. Playlist mo, kasama si China Pops. Dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio. For life.